Magandang araw po at magandang umaga, magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Saktong pagpasok ko nababahing pa ako. Pambihira, pagpasensyahan niyo na minsan yung boses ko ngayon ay namamalat-malat. Tayo po ay nagkakaroon ng konting dinaramdam ngayon, medyo inuubo-ubo, sinisipon-sipon, okay. Pagpasok pala, 'wag niyo pong kakalimutan na mag-like po agad dito sa video na ito, sa vlog na ito. And doon sa mga hindi ko pa po subscriber, nagpapaalala lang po, muli nagbabalik Coach Oli News PH o Coach Oli na lang, paki-check kung naka-subscribe kayo, konting lambing lang po. I-click niyo po yung subscribe button and siyempre yung kadugtong niyan yung notification bell. May bell po diyan, may bell icon. Kasi ibig niyan sabihin na tuwing meron akong ilalabas na vlog ay i-inform po kayo ni YouTube. Dahil gaya ng sabi ko, merong mga nagsasabi, "Oy, Coach Oli, bakit di ka na nagba-vlog?" Hindi, nagba-vlog ako araw-araw. Araw-araw po. So, baka hindi lang dumadaan sa inyo, paki-check nyo. Pero 'pag clinic mo na 'yan, i-inform ka lagi ni YouTube, okay. Eto po ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Lumutang na ang taong papatay sa Marcos. Bay, naku, matindi na ito. Patayan na, ha. Mamaya ipapakilala natin sino itong papatay sa Marcos. Risa, nagpahiwatig, gustong maging DDS. No way! No way! Diyan ka na, wag ka na maging DDS, Risa. Pangatlo, BBM, ginawang tanga. Parati naman eh. BBM, ginawang tanga patungkol sa baha. Ayan ang mga pag-uusapan natin, okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad-agad sa balita dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Simulan natin dito sa Gino Diyos. Sa hari ng mga pinklawan, kaway-kaway yung mga pinklawan dyan, taas ang kamay ng mga nanunood dito na pinklawan. Eto na yung inyong idol. Dinepensahan ni Kiko Aquino D ang pag-thumbs down sa loob ng Senado sa gitna ng pag-archive sa impeachment case ni VP Sara. Git niya dahil wala namang nasaktan, wala din siyang kasalanan. Narito ang agenda report ni Hannah T. No harm, no foul. Yan ang Ano yung sabi niya? Dahil wala naman siyang nasaktan, wala siyang kasalanan? Why, tama ba yun? Pagka kayo walang nasaktan, wala nang kasalanan. So kahit na kung ano-anong kagaguhan ng gawin nyo, okay lang? Pambira, oh. UP graduate to, ha? Tingnan ninyo. Parang abnoy. sagot ng isang Aquino sa naging puna ng presidential sister na si Senator Amy Marcos. Nagsagawa kasi ng silent thumbs down protest. Parang tanga lang, oh. Yan ang taga-UP. UP graduate. Parang abnoy. Hindi ko sinasabi yung mga taga-UP, mga ano yan, ha? Mga abnoy yan, ha? Yung tatay ko, dyan nag-abugas siya, dyan graduate. Dyan naging abogado. Kaya ang alam ko sa mga taga-UP, matatalino. Pambihira. UP graduate ka. Medyo be creative naman. Sa tingin mo, pagka nagganyan ka sa Senado, may effect? Sa tingin mo, ihinto ni Amy yung salita niya dahil may nakaganyang Aquino? Sige nga. Matanong ko kayo, sinong nagmukhang tanga? Si Amy o ito? Sinong naging mukhang abno? Ito o si Amy? Sinong mukhang walang pinag-aralan? Si Amy o ito? Hindi ko po pinagtatanggol si Amy, ha? Hindi po tayo kasama dun sa mga Amy-natics. Binabanatan din natin si Amy. Pero ito, nag-i-speech si Amy na ganyan-ganyan. Sino na-impluensyahan mo niyan? Ginawa mo lang parang tanga sarili mo, parang kang abnoy. Hindi ko rin po sinisiraan yung may mga diferensya sa utak, ha, sa pag-iisip. Ang ibig ko lang sabihin dito, parang kang abnormal. College graduate ka, UP ka pa man din. Tapos ganyan ka mag-aasta.
O, isipin mo, Senate hearing yan. Formal yan eh. Dapat nga hindi ganyan ang suot mo. Oh. Sino ba dito? Ulitin ko, sino dito ang sabay habang kumakain tumatae? Meron bang ganun? Ganito yung ginagawa niyan. Lahat ng bagay sa mundo nilalagay sa lugar. Ito wala. Oh. Si Kiko Aquino D at iba pang progressive Hmm. Tingnan mo. Na ganyan-ganyan, sinundan siya. Oh. Tingin naman ng tingin. 'Di ba? Kikita mo wala yung confidence eh. O, nag-aantay na darating yung ano. individuals sa kasagsagan O, sumunod pa yung nakabag. Ayaw pa mag-thumbs down. ng explanation of votes ng Nung mga dumating saka siya nag-thumbs down. Oh, optics, optics, optics. For camera. Yan eh. Hindi alam nyo kung ano pinakita nyo dyan? Para kayong taga-bundok. Para kayong komunistang taga-bundok. Parang lang wala tayong di tayo nag-ano dito Dapat pumunta kayo sa bundok. Kung galing na kayo doon, bumalik kayo doon bago kayo pumunta rito sa Maynila. Pambira, oh. senador tungkol sa pag-archive ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Huwag sanang umasta ng ganon sa Senado. Hindi maganda, no? Dapat Hindi, tama si Amy dito Ulitin ko, hindi tayo Ayminatics Malayo sa katotohanan yan. Pero may punto eh. Nilulugar ang bagay. Halimbawa, ako mismo, hindi ko nagustuhan yung desisyon. Tapos magagaganyan ako. At eto just to be fair, ako, may mga bagay na nilalagay sa lugar. Meron nga ako naririnig, Coach Oli, punta tayo doon, mag-rally tayo sa tapat ng Supreme Court, magsisigaw tayo dito, Hindi ko lang sila binabara, pero pasa ko sa mga ganun. Ang bagay kasi nilalagay sa sitwasyon. And use your brain. Hindi yung puro tapa, puro sigaw. Use your brain. Pag ginawa ko ba ito, may maitutulong? Pag ginawa ko ba ito, may maiimpluwensyahan? Kung wala din. Di ba? Anong point? Baka nakalimutan mo. Aquino, 2025 na ito. Hindi na po 1986 to. Hello! Wala ka sa EDSA Shrine. Wala kayo sa bundok. Nakalipas na yung panahon na ganun. This is internet, na. Ako, pambihira. respeto. So, kahit papaano, di ba? Kung pasok po sa mga pinagbabawal sa Senado yung pag-thumbs down, di sige, pagpasensyahan niyo na po ako for Nakita mo, mayabang pa. Ito na. Di kung pasok po sa mga pinagbabawal sa Senado yung ginawa ko, sige po. Pagpasensyahan nyo na ako. Tingnan mo, mayabang. Para sinasabi niya, sige, kung bawal sa Senado yung ginawa ko, o di sige. Pagpasensyahan nyo ako. Mayabang. Pwede namang, nagkamali ako. Improper. Bawal yun. Hindi ko dapat ginawa. Pasensya na po. Ba? Pwede ka naman may dignidad pero nagsosorry eh. Yung, pasensya na po. Hindi yun. Sige. Kung pasok po sa pinagbabawal sa Senado yung ginawa ko, di sige. Pasensya na po. Parang napilitan. Sige na. Gusto nyo ako mag-sorry di sige na. Oh. Sorry na. Pero Aquino ko. Ha? Aquino ko. Lola ko. Presidente. Lolo ko, hero. Di umano. According to them. Tiyuhin ko. Naging presidente rin. Sorry. Sorry na, sige na. Pero Aquino ko. Hindi, ganun ang dating nun eh. Ito yung mag-sorry na lang. Kasi kung hahaluan mo ng yabang, hindi accepted yung mga ganong apologies. first time ko po doon. Not going to go back anytime soon, pero first time ko po doon.
Pambihira naman. Kaya daw niya nagawa, first time niya ron. Alam mo, naka-attend na rin tayo ng mga hearing-hearing na ganyan. Yung atmosphere pa lang, hindi mo kailangan matagal ka na nagpupunta ron para malaman mo na bawal yung ginawa. Atmosphere pa lang, nakikita mo na kung formal eh. Nakikita mo lang na hindi ka nga makakapasok doon kung hindi ka invited ng kung sinong senador or kung sinong Poncio Pilato. Kaya nga ito sinasabi ko dito eh. Kaninong bisita to? Dapat ganunin din. Pitikin din. Teka muna, huwag kayo mag-i-invite ng mga sanggano rito. Ha? Ang pinag-uusapan natin dito about sa Pilipinas. Gusto nyo mag-rally, merong liwasang Bonifacio, pwede naman dun eh. May mga freedom park tayo, pwede dun. Gusto nyo dun na kayo matulog. Pwede ba yan pag may hearing, pupunta ako doon basta? Bakit? Gusto ko manood eh. Hindi. Dapat nakalista yung pangalan mo. At paano ka malilista ron? Dapat may invited ka nung kung sino. Tanong, sino nag-invite dito? Sino nag-iimbita sa mga paganyan-ganyan? Yan ang dapat eh. Sino nag-iimbita sa mga magugulo? Huwag yung Alam nyo kung bakit alam ko to? Kasi nakahanap ako ng intel eh. Check, i-rewind ninyo. Even week before magkaroon ng hearing na yan. Blinag ko na. Susugurin ng mga ganyan yung Senado. Oh, blinag ko. Oh. Ibig sabihin, may nagpapasok. Ibig sabihin na intercept yung kanilang plano. And definitely, this kind of people cannot go inside without someone. Nakakahiya kung sino man ang nag-imbita rito. Inutusan nyo man sila o hindi, may plano kayo na sugurin yung Senado. Huwag po ganun. Kung senador ka man, senador ka, wala ka sa bundok, hindi ka MPA. Kung sino ka mang public officer ka. Wala ka sa bundok. Ilagay nyo sa ayos yung mga rallyista nyo. Kahit ako, halimbawa ako senador, hindi ako you will not expect me. May lugar kung kailan ka sisigaw, kung kailan ka mananahimik, kung kailan ka kakain, kung kailan ka tatae. Huwag niyong pagsabay-sabayin. Kiko ay apo ni na former President Cory at late Senator Ninoy Aquino. Nakakahiya. Nakakahiya. Kung buhay pa kaya itong mga ito. Kasalukuyan din siyang co-convener ng progresibong grupo na Tindig. Di ba? Ang dami pa niya. Ang dami pa niyang title, no? Akalain mo leader ka pa niyan. Pilipinas. Pero I think as far as I'm concerned, ako po naihayag namin yung nais naming ihayag. Ginalang naman yung karapatan namin ng Senate Sergeant at Arms, and nagpapasalamat po tayo na naging cordial din po sila. So ako parang no harm, no foul, and yun, I'm glad things panned out the way they did. Okay, tamo? Di ba? Mayabang. As far as I'm concerned, nagawa niya yung dapat niyang gawin. Yun na yung climax ng buhay mo. Ganon. UP graduate. Ulitin ko, hindi ko inaano ang UP ha. Ang taas po ng respeto ko sa taga-UP. Kaya, I expect much sa ganitong klaseng tao. Aquino ka na, UP graduate ka pa, kung umasta ka para kang abnoy. Di ba? Sa bagay, ang taas din ng respeto ko sa abogado eh. Look at Cayetano. Look at Marcoleta. Di ba? That's the lawyers na nakilala ko. Na nakalakihan ko. And look at the lawyers now.
Gadon. Sino to? Si Auntie Claire. Isipin nyo, yung mga abogado ngayon. Sino pa tong na-issue sa driver? Na-issue lang, hindi ko pinagbibintangan ha. De Lima. Pabira. Ay, nako. Matatalino sila, Attorney Guanzon, ha? Antayin nyo, baka ma-interview natin yung... Kalma lang. Kalma, ha? Dilawan daw yan, dilawan. Tingnan natin, ha? Mhm. Pero parang sinasabi niya dito, wala naman nasaktan eh. So okay lang. Ha? Hindi naman daw din sila sinaktan. Nagawa niya yung dapat niyang gawin. Okay lang. Yan ang nagsosorry. Mayabang pa. panned out the way they did. Dinipensahan din siya ni former Representative Pakinggan niyo to kung paano siya dinipensahan na. Erin Tanyada III at anya sa kasaysayan ng Kongreso bago pa man ang martial law noong 70s at 80s. There has always been freedom of expression in the gallery. Yon. Ang punto niya, dati pa naman, may freedom of expression sa gallery ng Senado bago pa mag-martial law. So, ibig sabihin, yung huling ganong klaseng galawan, 1972 pa. Huwag mong sabihin na ganon ang tama. Ibig sabihin, 1972 pa yon. Hello! 2025 na. 82, 92, pambihira. 50 plus years na. O nga, no? 50, pambihira na yan. 50 years na. Lagpas. Na hindi ginagawa. Tapos ginawa ngayon, tapos saka mo ipagtatanggol. Dating ginagawa yun bago pa mag-martial law, pambihira naman. Ito, klase ng mga utak na mga to. I think they know naman that they have to leave. They just want to express their dissatisfaction with what was happening. Alam mo, hindi excuse yun eh. The end will not justify the means. Kami, may dissatisfaction. Ako sa Marcos government. Pero hindi ako lalabas doon sa, halimbawa, ayaw ko yung ginagawa ni Tambaluslos, ni Bonjing. Hindi ako pupunta ron. Magagaganyan. You are a UP graduate, you are an Aquino, isa ka pa, Tanyada, you are an acting president of the Liberal Party of the Philippines. Be creative. You can do better than that. What's happening? Nang mangyari ang historic Senate session, hinarang sina Kiko ng security bago pa man makalabas ng Senate gate. Parang tanga lang. Dahil pinahihingi raw ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang kanilang mga pangalan. Kalaunan, pinalabas din sila sa premises. At ani Kiko, nakapag-usap sila ni Senator Bam Aquino matapos ang naging protesta. Hindi naman daw nagalit ang senador. Matapos ang naging protesta, umani ng atensyon si Kiko online. Kilalang aktivista si Kiko, lalo na sa pag-preserve ng historical narratives ng bansa pagdating sa democratic struggle. Kilalang aktivista. Pagdating sa historical, etc. Yan lang nagawa mo. Sabi ng ilang netizens, humanda na raw si Representative Sandro Marcos dahil mukhang may katapat siyang bagong Aquino na sasabak sa politika. Balikan natin. Masaya ito, masaya. Marcos, sumanda ka na daw. Sandro. Ano, ang pangalan tawag nito? Basta si Sandro, yung anak ni Bongbong. Humanda ka na daw kasi mukhang mayroon ka ng katapat. Kumalat ang bobo sa Pilipinas.
Hindi nyo nga alam, kinakain nyo na, suka nyo pare-parehas. Humanda ka na, Sandro. May katapat ka na. May Aquino. Buhay na ang papatay sa karir ng Marcos. Nako, ito ang papatay sa karir ng Marcos. Patay na kayong parehas. Kaya nga nanggagalaiti kay sa Duterte. Kaya nga kinakain nyo na yung sukan nyo eh. Isipin mo si Bam. Oh. Kampi-kampi na sila doon. Di ba? Lahat kayo nagtulong-tulong na para karnihin ng Duterte. Marcos, gustong karnihin ng Duterte. Aquino, gustong karnihin ng Duterte. Tapos kayo pa magtatalo. Parang battle of the brainless yung gagawin nyo yan, parang battle of the brainless. Ha? Parang battle of the kulelat. Oh. Ano ngayon kung papatayin na yung karir ng Marcos? Kahit ito maging standard bearer ng Pinklawan. Sana nga ikaw nang standard bearer ng Pinklawan. Gusto mo pagsamahin nyo pa yung dalawang boto ninyo, hindi kayo aabot kay Sara. Promise ko. Kahit si Sara, siraan niyo mo mismo sarili niya, hindi aabot yan si Sandro. Rookie. At saka yan si D. Aquino na yan. Hindi kahit kay Baste. Wag na natin ilagay si Sara. Talagang wala kayong laban doon. Not in the same league. Kahit si Baste, hindi mananalo tong dalawang to, pambira. Kaya nakikita nyo? Ito yan ha. Ganyan po sila kadesperado. They are looking for someone to lead them. Para na silang walang tuka. Nagaanap na sila. Sino ba? Si Reza? Si Lenny? Si De Lima? Si Trillanes? Si Torre? Sino na ba ilalaban natin dito? Oh, no, doon naman sa Marcos, sino na itatapat natin? Si Torre? Si Boying? Pustahan tayo. Kukunin pa niyan. Pustahan. Si Tulfo. Wala eh. Lahat kayo inodoro. Kikita nyo na kung gaano kadesperado tong mga to. Lupit, di ba? Sa politika. Patriot din daw si Aquino, gaya ng kanilang family tree. At sa panahon ng selfish public officials, kailangan ng courageous man gaya niya. Kailangan daw ng courageous man. Gaya niya. Courageous na ganyan. Baka pag kinulong ko to sa isang kwarto kasama si Jay Guevara, manginig ang tuhod nito. Alam mo ang courageous? Tuturuan ko kayo ng courageous, ha? Ang totoong courageous is to say the right things when it is necessary and to say the wrong things when it is necessary. To do what is right kahit na po kontra ang grupo mo, pamilya mo, o mga kaibigan mo. Yung kaya mong tindigan ng tama, kung tama, at kaya mong sabihin ng mali, kung mali. Yung kaya mong mag-apologize, kung mali. Hindi po kahinaan ng pagkalalaki yun. Actually, that is courage. Ang courage, kung may anak kayo, please, huwag niyong ituro sa anak ninyo na ganito ang courage. Yung pupunta ka sa hearing tapos magaganyan ka, courage. I love Kiko Aquino D, a courageous young man. It is time for Filipinos to unite, to hold these hoodlums in robes. Yan ang tapang.
Kaawakan kayo ng Diyos. Huwag niyo ituro sa anak ninyo ha, na ganyan ang tapang. Hindi ko ituturo sa anak ko yung ganyan ang tapang. Ang tapang, kaya mong sabihin ang tama kung tama at kaya mong sabihin ang mali kung mali. Nagtapos siya ng political science sa UP Diliman. Yan ang sinasabi ko, nagtapos pa ng Polsci sa UP. Ba't di ka nag-law? Kinapos? Sorry. Sorry naman, sorry. Hindi, nagtapos ng UP sa, nagtapos sa UP ng Polsci. At Master of Science in Pol Sci and Political Economy sa London School of Economics. Naku, sa London pa, pambihira. Sa London kapag graduate. Hindi ka man lang maging creative. UP ka na, London graduate ka pa, UP graduate ka pa. Yun lang nagawa mo. Pero may plano nga ba siyang sumabak sa politika? Sagot ni Kiko, it's a hard no. Tutuloy siya sa political dynasty. There's an Aquino who's serving in a national position right now, and even though there's no law that defines what the dynasty is, I believe in the spirit. At dahil ilang Tama na. Natatawa ko rito, pambihira. Mhm. Hindi raw siya tatakbo. Ako na, nagpapakumbaba. I'm being courageous. Kasi alam ko baka yung mga manunood sa akin ay magalit. Baka yung mga kabanateros ko magalit sa i-a-advise kong ito. Ako ay humihingi sa iyo ng pakiusap na sana ay tumakbo ka. Ikaw ang tataguyod sa Pinklawan. Tumakbo kang president o vice president sa 2028. Kung hindi mo kaya, tumakbo kang senador. Pakiusap. Nakikiusap. Patawarin niyo ako sa mga DDS dyan. Nakikiusap ako sa Aquino. Nakikiusap lang ako sa Aquino. Gusto ko po talagang tumakbo to presidente o vice president o senador nang hindi tayo mawawala ng pagtatawanan. Hindi, minus 1 slot. Sige na, tumakbo ka na, Kiko. Parehas kayo ni Kiko, patawa kayo. I believe in the spirit. At dahil ilang Aquino na nga ang sumabak sa politika, he's drawing the line. Ako po ay sobrang na-stress nung ang tiyuhin ko po ay naging presidente. Yung mga magulang ko po ay, or yung nanay ko po ay lalong na-stress nung lola ko po yung presidente. Ayoko po talagang dumaan sa, I think that's not something I would want to do. Hindi, huwag kang magaganyan. Kaya mo lang nasasabi ngayon yan kasi alam mo wala kang pag-asa. Kaya nakikiusap ako, tumakbo ka. Nang malaman mo na ang influence hindi nakukuha sa paganyan-ganyan. Bobo. Ay, hindi siya bobo. Kabobohan yung Is it upon myself? He strongly warns against historical revisionism, lalo na sa pag-preserve ng accurate accounts ng EDSA People Power na pinangunahan ng kanyang lola na si Cory. Katunayan, isa si Kiko sa mga bumuo ng Ninoy and Cory Aquino Foundation hanggang sa modernization efforts nito. At ngayong nasa digital age na tayo, he's also known to combat disinformation online. Patunay na thoughtful bridge si Kiko ng nakaraan at kasalukuyan. Taga ano daw siya? Ng disinformation online? Sa online lang, hindi pwedeng sa hearing disinformation. Si Risa, fake news eh. Si Claire din, fake news. Sinabi niya na nasa Taiwan si BP Sara. Yung Maka Marcos, fake news. Yung Maka Pinklawan, fake news. Kaya mo bang sitahin niyang mga yan? Puro fake news. Sinasabi niyo 3,000, 5,000, 10,000, ang daming napatay ni Duterte. Pag hinangan kayo ng pangalan, wala kayong maibigay. Wala kayong maipakitang ebidensya. Sa dami ng napatay, wala kayong napakita.
Pambihira sa mga 'to. Sino ngayon ang fake news? DDS na naman. May parehas kayo ng Facebook, eh. Oo. Palibhasa hawak niyo yung ano, eh. Sila pa nagde-decide kung sinong fake news. Sila nga fake news diyan. Naku. Information online. Patunay na thoughtful bridge si Kiko ng nakaraan at kasalukuyan. Para sa agenda, Okay, maraming salamat po. Hanggang dyan lang po muna tayo. Yung yung pag-uusapan nating Risa nagpahiwatig, gusto maging DDS sa part 2 po ng vlog na ito. Huwag po kalimutan, Risa nagpahiwatig, gustong maging DDS. Pangalawa, BBM ginawang tanga patungkol sa baha. Part 2 po, mamaya po, panoorin ninyo. Huwag po kalimutan, sa mga hindi ko pa po subscriber, mag-subscribe po kayo. God bless everyone.